beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Thursday sa inyo lahat ng bonggang-bongga. So, ayun nga, kararating lang natin galing sa Fresh Con ng Miss Universe para sa taon na to. At ayun, so syempre, na-meet natin si Kun-an, si Raul, finally, ayan, nakita ko na rin sila in person at syempre, naka-face to face at nakausap natin sila ng bonggang-bongga. At ayun, so syempre, nakaharap ko na din ang Miss Universe as in ang Diyosa niya. Oo, Diyosahan ang labanan. And then, ayun, so syempre, nakita natin magkasama si Miss Grand at saka si Miss Universe. Sino bang mas maganda? Para sa akin ha, mas nagagandahan ako kay Miss Grand. Kasi itong si kasi Barbie, pero nandoon na iba yung dating ni Miss Grand ha. Very grand ang beauty. And then si Miss Universe is very Miss Universe. Magkaiba sila. Parang ang Miss Universe ay gusto nila Diyosahan, Barbihan, tapos alam mo yon, balangkinitan, mga ganon. Gusto nila yung talagang very Miss Universe. Pag nakita mo siya, masasabi mo, wow, she's Miss Universe. Ganon. Hindi yung pag nakita mo siya, okay, candidates. Ganon. Nakakaloka. Anyway, so, marami akong chika sa inyo ngayong araw na to. Pero bago ako chumika, gusto ko munang magpasalamat. Siyempre, sa walang sawang tumatangkilik dito, araw-araw, lagi-lagi, sa ating vlog na talagang sinusuportahan ninyo ng bonggang-bongga. Kapon ka. Maraming salamat. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyong lahat. And then, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talagang grabe ang suporta na binibigay. So, gusto ko mag-shoutout kay Ronel Nunez Makatanggay. Thank you so much sa suporta at pagmamahal. And then, of course, si Bong Masil, Victoria Rivas, Mylene Sulit, Russell 2016, Emma Besa, si Juliet Torres, si Jesosa, Gloria, Ricardo JR, si Ricardo JR Kinyusala, Barbet Elizalde, Barbet, ano ba? So yun, so Raymond Mayugba. And then of course si Yaya Muhammad, Victoria Michael Tanada. And then nandiyan din syempre si Jervin at saka si Carlos Magat, Brent Baluyot, si Carlos Giga Jr. Gusto ko rin magpasalamat kay Miriam Milanes, Melinda Martinez, Dave Velasquez. Thank you so much. Andiyan din si Bobby Rodriguez. Pasalamatan din natin. And then of course, si Dr. Glenn Pascual. At saka syempre, baka may nakalimutan tayo, si Cesar Anion Nuevo. At saka si Snake Jam. Oo, si James Baluyot. Oo. And then, of course, kay Christine Ann Perez. At saka, syempre, nandiyan din si Madam Henrietta Solidad and Madam Jenalina Paton. So, shout out sa inyong lahat. At eto nga, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang mga kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Syempre, para sa una natin chika, nakakaloka dahil ayun nga, naganap nga kanina ang press con ng Miss Universe na talaga namang grabe ha. Press con pa lang to, bongga na, o, di ba? Pero parang feeling ko mas bongga yung press con ng Miss Grand nung nakaraan. So, yun. So, nakakatuwa kasi nakita natin na talagang umeksena ang Miss Universe. And then, of course, finally, na-meet na nga natin si Hello Universe, si Kun-an, ayun. So, marami din ako mga nakitang eksena. So, kanina kasi si Preo, isa sa mga matinding makakalaban ni Vina. Si Preo kasi, she is a Miss Supranational first runner-up. And then, nandito siya ngayon, sasali siya sa Miss Universe Thailand.
So, kanina lumapit siya kay Madam. Talagang si Madam, my gosh, tinitigan ng bonggang-bongga si Freo. Nakita nyo? Ayan, tinitigan niya ng bonggang-bongga. Pero, obviously, alam na ninyo. Charot. So, yun. So, ang napansin ko, I think talaga ang kailangan talaga sa mga magiging Miss Universe or lalaban ng Miss Universe, isa sa mga dapat talaga nila maintindihan, naghahanap sila ng Diyosa. Hindi sila naghahanap ng kung ano-ano lang. Naghahanap sila ng Diyosa na may quality, na yung ganda. Yung gandang talagang masasabi mo, she is Miss Universe. So, Diyosahan talaga yung hinahanap nila. And I think, sa mga lumalaban naman na sa atin ng Miss Universe, I think it's Atisa Manalo. Ang nakikita ko na pwede. Oo, lahat naman pwede. Pero, ewan ko, parang kasi kanina tinitignan ko yung Miss Universe. Kapag tinitignan ko siya, parang ang masasabi ko, parang yung level ni Atisa, kayang-kayang ipantay dito sa beauty ni Victoria. Ganon. Yung tipong pag nakita siguro nila si Atisa, talagang may wow and magugustuhan nila. Pero depende pa rin yan sa atake ni Atisa Manalo. And depende pa rin yan kung maipapanalo niya ang Miss Universe. I just say my opinion na I think kung magpapadala tayo, magiging maganda ang laban natin sa Miss Universe kung ilalaban natin si Atisa. Kasi Thailand to eh. So, kailangan maganda yung engagement mo, maganda talaga yung suporta, at higit sa lahat, maganda yung kandidata mo. Ayun. So, yun yung kailangan natin sa larong to. Pero, syempre, walang guarantee na si Atisa na ang mananalo kapag siya yung pinadala mo Miss Universe. Ando doon lang na parang feeling ko, sasabay ang Pilipinas sa ingay, sasabay sa laro, sasabay sa pasabog. Ganon! Anyway, good luck. Good luck sa mga magiging kandidata. So, marami namang magaling. So, depende na lang yan kung sino ang mananalo. Kaya, Babet, hindi ka kailangan mag-react ng todo-todo. Kasi, it's only about analysis and then nandoon tayo na sino ba talaga ang pwede. And, sa totoo lang, kung naiintindihan mo yung laro Miss Universe, dapat alam mo din na kung sino ba, hindi lang yung, kasi gusto ko siya kasi ganito, gusto ko siya sa ganyan. Promise, medyo mahirap kalaban ng organization ngayon ng Miss Universe kasi una, mga Thai sila and they are looking a beautiful woman. Na, alam mo yun, na may wow talaga. So, yan! Anyway, good luck. At the end of the story, we are Filipino and then have to support our candidates. Kung sino man yung ilalaban natin sa Miss Universe. Kasi laban niya, laban mo yon, laban natin lahat. Diba? Ayun, good luck. Diba? At ito nga, speaking of Miss Universe Philippines, so ito na, ang kanilang coronation night ay magaganap nga sa May 2, 2025. Medyo matagal-tagal pa. Pero malapit na yan in 2 months. So, yan. So, we are excited. Siyempre, kung anong ipapakita ng Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin. So, saan magaganap to? Sa SM Mall of Asia Arena. So, ayan. Ang tabayanan ninyo yan. And, good luck, di ba? Good luck. Good luck sa magiging bagong Miss Universe Philippines. At ito, hindi lang yan. So, meron sila na bagong show, swimsuit competition o swimsuit show. So, magaganap naman to sa April 5. Naku, malapit na rin. So, abangan natin to. So, exciting to. Di ba? So, laban Philippines. Sino kaya ang magpapasabog sa mga eksena ngayon ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines? So, looking forward tayo dyan. Kaya antabayanan natin yan at suportahan natin ang ating mga pambato na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe and let's enjoy the pageant. Sabi ng ganon, it's all about love. Love, love, love. Di ba? At ito, ano naman daw ang masasabi ko kanina sa pagsasama ni Miss Grand at saka ni Miss Universe. Magkaiba yung flavor nila. Sabi nga ni Madam Marites sa akin kanina, ni Madam Teresa, magkaibang flavor pero iisa yung brand, ganon. So parang ganito lang yan, lotion at saka siguro perfume, ganon. Pero isang brand.
naiintindihan ko kung bakit. Naiintindihan ko kung bakit sila dito tumutulong ngayon. Nandirito ang Miss Universe, nandirito ang Miss Grand. It's about collaboration. So, para sa ekonomiya, para sa ikagaganda ng turismo ng Thailand. At sanib puwersa ang dalawang pageant, and then they are trying their best na talagang makahingkayat ng mga turista na darating dito sa Thailand para sa, alam mo yon, sa ekonomiya din nila. Ang pageant gagamitin nila para sa sa susi na maraming mga turismo ang pumunta sa Thailand at marami silang ino-offer naman talaga dito. Kaya yun yung nakikita ko na kung bakit sila nandirito at nagsasanib puwersa, ano ba yung gusto nila, ano ba yung goal nila. So it's all about the help each other. So unity. Ayan, ganon, nakakaloka. So laban Thailand. So tingnan natin kung ano at paano nila to ipapasabog ng bonggang-bongga sa darating na Miss Universe. Are you excited? Kasi ako, excited ako. Ganon. At ito ang sumunod na chika. Sabing ganon. Mama Sam, tingin mo si Vina, malakas ba ang laban ngayon sa Miss Universe Thailand? Vina, yes! Malakas ang laban ni Vina. I think si Vina na to. Charot. So, sabi ko nga kay Vina kanina, I think ikaw to. So, si Vina parang, So, yon. I think alam niya. Aware siya. Kasi, di ba, after nga na ipakita ni Vina yung kung paano siya, yung market niya as a Vina. So malakas, marami sumusuporta. Kumbaga, ito yung typical na hinahanap ng isang organization dito sa Thailand na kailangan yung market niya malakas, market niya mapapakinabangan din talaga. So yun, so win-win situation sila, win-win yung organization, win si Vina, ganon. So parang feeling ko si Vina talaga to, yung ngayong taon na to, para kay Vina to. At good luck, di ba? Kasi syempre, lahat naman tayo gusto natin na si Vina din naman talaga ang manalo ngayong taon na to dahil nga pangatlong beses, di ba, na siyang sumali, and then ito na yung ika-apat, and ito na yung hinihintay ni Vina na momento. Sabi nga ganun, darating at darating talaga yung time mo kung para sa'yo to. Darating siya kusa, na hindi mo hinahanap, hindi mo pinipilit, kusa siyang kusa siyang darating sa'yo. Ganon! Kaya excited ako dyan. So, looking forward ako sa Miss Universe Thailand. So, isa nga sa mga makakalaban niya si Preo, ang dating first runner-up sa Miss Supranational. Pero kasi parang feeling ko, kanina sa mga nakita kong obserbasyon, obviously naman na si Madam, ang gusto niya ay si Vina. So, yon. So, talagang meron talaga silang hinahanap talaga sa isang girl na ito ang gusto ko kahit. So, yon. So, sila? Iba yung nila. Iba yung gusto nila. Ganon! Anyway, good luck. Good luck sa laban ni Vina sa Miss Universe Thailand. And then, eto nga, Alexi Brooks, sasabak na. Siya na kaya ang susunod na reyna na mag-uuwi ng corona? I think yes. So, feeling ko naman malakas naman yung laban ni Alexi sa Miss Eco International. So, supportahan natin si Alexi Brooks sa kanyang magiging laban dito sa Miss Eco. So, pinaghandaan to ni Alexi at ayan na nga. So, laban lang. So, malay natin. Kasi, di ba, magaling si Alexi pagdating sa communication skills, sa lahat ng aspeto ng pageant. I think she's very confident naman para makuha yung corona ng Miss Eco International for this year para sa ating bansa. And, good luck! Di ba? So, laban lang yan. Ako, para sa akin, siguro, kung para sa kanya to, mauuwi niya yan ng bonggang-bongga. So, good luck! And then, of course, para sa sumunod natin, chika, tingin mo, Mama Sam, another manalo kaya ang mananalo ngayon sa Miss Universe Philippines? Kasi Chelsea manalo and Atisa manalo. Possible na mangyari to. Pero sabi ko nga kanina, kung meron man tayong ipapadala talaga sa Miss Universe ngayong taon na to, I think sa nakikita ko, it's perfect for Atisa manalo. Parang kay Vina, perfect for maging kandidata siya ngayon dito sa Miss Universe. And ganun din si Atisa. Kasi parang feeling ko,
maganda yung magiging fight ng dalawang bansang to kung si Atisa yung ilalaban natin. Hindi ko sinasabing mananalo si Atisa. Ang sinasabi ko dito ay kasi ito yung subukan ng yung parang sila ba ang makakatungtong sa top 5 o tayo ba? Si Vina parang feeling ko kaya din eh. So si Atisa parang feeling ko kakayanin din. So tingnan natin. Kasi merong qualification si Atisa na masasabi mo ay eto na yon, di ba? Eto yon, siya ito, ganon. Pero sa dami ng lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines, hindi pa rin natin pwede talagang masiguro to hanggat hindi na ibibigay ang corona sa ulo niya. Nandoon lang ako sa part na sa obserbasyon ko, and then nandoon din ako sa part na possible din naman kasi talagang maibigay sa iba. Katulad na sinabi ko, sa mga baguhan marami din lumalaban at hindi din sila basta-basta. Depende yan sa organization natin kung ano ba ang gusto nilang maging laro sa Miss Universe. Kung gusto ba nilang humataw tayo, gusto ba nila na makipagsabayan tayo, or gusto nilang maipakita na ito ang gusto naming laban sa Miss Universe at bahala na kayo humusga. So, yan. Abangan natin kung sino ang kokoronahan. But for me, isa si Atisa sa mga masasabi kong pwedeng-pwede sa Miss Universe. And I think pwede din sino pa ba? Si Yana Aduana, maybe. Or pwede din si Taguig, di ba? Hindi ako sigurado eh. Basta nandoon yan sa, hintayin muna natin yung kanilang kompetisyon and doon natin malalaman kung sino nga ba yung magbibigay ng performance talaga na alam mo yun na inaasahan mo na pwede talagang ilaban o pumalo sa laban sa Miss Universe. So, yan yung abangan mo. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.